Hallelujah. Let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this very time. Thank you for being with us, O God, giving us all this opportunity to come together, to sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, I pray for the divine understanding, the divine wisdom, be upon each and everyone, Lord, as we sit at your feet, O God, and listen to your word. Bless your word, O God. Bless your servant. Let me decrease, O Lord, and you increase. Father, thank you. Bless your people, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, let us sit down. Ang galing po ng Panginoon. Dahil kaninang umaga pa, nagsimula na yung mensahe. And I praise God because this time, God had given us the time to worship and learn from Him. And I believe that as we continue to listen to the word of the Lord, God is doing something in the life of each and every one of us. Amen? At alam ko po na kaninang umaga, na-i-prepare na tayo. Kaya sana po talagang nadiligan na ng husto. Pero sana po sa oras na ito, wala nang tulugan. Tapos na yung tulugan. Alam ba ninyo ang gumamila? Bakit wala daw amoy yung gumamila? Alam niyo kung bakit? Tulog daw. Nung naghagis ng Panginoon ng pabango, tulog siya. Kaya wala siyang amoy. Kaya ngayon, sana wag kang matutulog. Mamaya, baka wala kang pabango. Praise the Lord. Okay, my topic is about servanthood and sacrificial service. Pero natapos na yung servanthood. Ang illustration doon, tingnan lang ninyo si si Bishop Melchor, yan na ang servanthood. Hallelujah. Kaya talagang living testimony po ang mga alagad ng Panginoon, and ang galing-galing ng Panginoon na inayos yung yung topic natin. But before I will go to about sacrificial and sacrificial service, I would like to just read one verse. Okay, sa Mark chapter, ito po sa Mark chapter, where is that? Mark chapter 10, verse 45. Hallelujah. It says here, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Dito po sa verse na ito, if we could start from verse 35, makita po natin dito ang isang meaning ng servanthood. And as I said a while back, that our topic this morning about commitment and, ano yung isa? Submission and commitment, nandoon na lahat. Nakakonect lahat yon. Okay? Dahil hindi ka pwedeng maging servant kung hindi mo alam mag-submit. Hindi ka pwedeng maging true servant kung hindi mo alam, kung hindi ka committed.
sa ating Panginoon. Kaya interconnected po ang ating topic. So we could learn in here also regarding servanthood that a servanthood is a dedicated service to others willingly. Talagang kailangan na willing ka na mag-serve for others. And we could see in the life of our Lord Jesus Christ that sabi niya kanina doon sa verse 45 na the Son of Man did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for others. Alam ko po mga kaibigan, mga kapatid, lahat po tayo gusto natin lahat po tayo ayaw natin maging servant. Karamihan po gusto nila maging boss sila lahat. Pero makita natin dito, sa salita ng ating Panginoon, that the true greatness and God's kingdom is found not in seeking power and possession, but in service and through service and sacrifice. Kaya kung gusto natin maging great sa kingdom ng Panginoon, kailangan matuto tayong maging servant. Kaya kung gusto mong tatayo dito sa pulpito, maging servant ka muna. Mayroon po tayong commissioning mamaya. And I believe na bakit nahuli po itong topic na ito para wala nang message mamaya. Okay? This is a message to you and to everyone. Dahil alam natin mga kapatid, if you continue to read the preceding verses and the following verses of this, itong nabasa natin, mapapag-aralan natin dito na if you want to become a head, magiging servant ka muna. Kaya, itong mga alagad ng Panginoon na tumayo sa harapan ninyo, mula po sa ating Bishop Rachel, itong mga bishops na kasama natin dito, napakinggan po ninyo ang mga testimony ng bawat isa sa kanila. Especially, that's why I mentioned the name of our Bishop Melchor, dahil napakinggan po natin kung paano siya naglingkod. And you know, you can find also in the life of Elisha, na nagiging servant po siya. Siya po ang taga-pour out ng tubig sa kamay ni Elijah. Naghuhugas din. Naglalaba din, nagluluto din for 6 years. Naglingkod po si Elisha kay Elijah. And if you want that God will use you, you start first, doon muna. Kaya hindi po pwedeng shortcut. Kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, nagamitin ka ng Panginoon, walang shortcut. Sabihin mo sa katabi mo, walang shortcut. Yan. Walang shortcut. Kailangan ang mga alagad ng Panginoon, nagagamitin ng Panginoon, maglingkod willingly. Yung nabanggit natin kanina, talagang kailangan nanggaling sa puso na maglingkod na may kagalakan. Dahil ang pag-promote ng Panginoon, hindi niya nakikita kung gaano kadami ang ginagawa mo. Ang kinikita ng Panginoon, ito, pusong may kagalakang maglingkod sa Kanya. Kaya sana po mga kapatid, mga kaibigan, kayong makukomission mamaya, yung mga young people. You know, young people,
You are strong. Makita ninyo kami, mga lula na kami. Sino ang susunod na maglingkod kayo? Malakas pa kayo. Marami pa kayong gagawin para sa Panginoon. Don't waste your time. Invest your time to the kingdom of God. And I tell you, you never regrets if you give your life to the Lord. I was given my life to God when I was 18 years old. Sino ang 18 years old sa inyo dyan? Wala. I've given my life when I was 18 years old. As a full-time. Hindi ko po nauunawaan yung iba. Nung ibinigay ko ang buhay ko, mayroon pong time na nakakatawa. We did prayer and fasting. Doon po sa Pugo, La Union. I was assigned in Pugo, La Union. Alam ninyo, nag-fasting kami. Ang akala ko ang mag-fasting, basta hindi ka lang kumakain. Bagong-bago ako noon bata pa ako Tapos, ayan, nag-fasting kami. Sabi naman, mag-stop tayo ng 3:00. Nag-praise and worship kami, nag-pray kami. Naubos na yung ipanalangin namin. So ang ginawa namin, tag-iisa kaming bangko. Humiga kami doon, inaantay namin yung oras. Inaantay namin yung oras na 3:00. Tapos doon sa tabi ng church, mayroon yung nanay nila, Pastor Dominic doon. Naglilitsyon. Sa tabi lang yung church. Ay, yung amoy ng litsyon. Tapos pumunta yung young people. Sabi niya, sabihin mo kay Lola, magtabi naman ng ulam natin mamaya. But kahit bata ka, kahit ignorante ka pa sa ginagawa mo, I tell you, ang Panginoon, pwede kanyang turuan. Kaya kayong mga young people, hindi kailangan na mag-aral pa kayo or anuman ang, yes, of course, mag-aral kayo. Okay? Mag-aral kayo. Hindi ko ina-advise na hindi kayo mag-aral. Pero alam niyo, kahit bata ka, you can really feel it in your heart if God is really calling you. Ganyan ako noon. Nararamdaman ko talaga na tinatawag ako ng Panginoon. Kaya kahit batang-bata ako, wala pang DTC noon. Pumunta ka lang sa church natin, sasabihin mo lang kay Bishop, gusto kong mag-full-time. Gusto kong mag-full-time. Kaya ang ginawa nila, Bishop, sige, sasama ka kay Brother Rudy Ulaw, nung naulaw matan. Kaya totoo po yung University of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit talaga, hindi kanya tatantanan. Tuturuan at tuturuan ka. That's why I'm encouraging each and everyone. Huwag po tayong matakot na magpagamit sa Panginoon. But this time, we thank the Lord because we have DTC. So may DTC tayo, i-grab ninyo na mag-aral. Dahil may pagkakataon, noon kasi wala pang DTC. Kaya kung anong nakikita mo, yan ang ginagawa mo. Kung wala kang alam na gawin, ayan, mag-kneel down ka na lang, manalangin ka lang sa Panginoon. Tapos, kung tatayo ka, mararamdaman mo talaga na gagamitin ka ng Panginoon kahit wala kang alam. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na po, kayong mga bata-bata. You know, I am 55 years old now.
Ay, this coming August pagayam. Sobrang advance naman. I came to realize that ngayon na matanda ako, na-realize ko na ang tunay na paglingkod pala sa Panginoon, ito ang tunay na kayamanan na kailanman walang makakaagaw sa iyo. Yes. Since when I've given my life to the Lord, the longest vacation that I had is 3 months. 3 months po. Kung bakit ako nagbakasyon ng 3 months? Because of my dental problem. Ngayon, napakasarap na i-inventory mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang oras mo na naibigay mo sa Kanya. Na ang time mo, hindi na sayang. Ang oras mo, hindi na sayang. Ang kalakasan mo, hindi na sayang. At ito ang itina-challenge ko sa inyong lahat. Don't waste your time. Invest your time for the kingdom of God. And I tell you, you never regret pagdating ng panahon. Kaya kayong mga nagdi-desire na ibigay ang buhay ninyo sa Panginoon. Napili ninyo ang pinakamagandang choice para sa kingdom ng Panginoon. I guarantee you, if you really give your life and serve the Lord faithfully, makikita din ninyo kung paano kayo ibibless ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Kaya, ang serbisyo natin sa Panginoon, hindi ito nasasayang. Okay, I have 45 minutes, dani po nagrugiak. Diba? Hallelujah. So mag-shortcut tayo. I would like us to see the example of sacrificial service. Kita nyo dyan kaab-aba, yung baka agur-urok. Huh? Okay. Praise God. Let us open our Bible in Matthew chapter 26, verse 6 to 13. This is about, shortcut. Mark. Let's go to Mark chapter 14. Let's start in verse 2. Mark chapter 10. Mark chapter 14, I should say. Sorry po. Hallelujah. This is about the woman with alabaster jar. Chapter 14, let's start in verse 2. Please. Yan ba? Okay. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of man known as Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor," and they rebuked her harshly. So makita natin dito, na itong isang babae pumasok. At makita natin dito, na sabi dito na she was bringing Jesus her expensive
perfume, ang cost nito is 1 year, a year's wages. In Hong Kong dollar, ang 1 month salary doon is 4,998. Almost 5,000. Times 12. Times 12. Times 7.3. Ngayon. Okay? Almost 500,000. Peso. That is the cost of that perfume na ginamit itong babae kay Jesus. Ito makita natin dito, talagang physical service. Maraming nagsasabi, sayang naman, napakamahal na perfume, bakit hindi ibininta para ibigay sa mga mahihirap? Pero sa katotohanan, yung puso nila ay talagang iba. Okay? But this woman poured out this perfume to Jesus Christ. Can you see the sacrificial service in here? Na kahit gaano po ka-expensive yung perfume, da tayo manulang, nagtutal tayo nga dagos. Magkano lang ang contribution? Magtutal ka agad. Magkano lang ang pledge? Magtutal ka agad. Magkano lang ang offering? Mula day 1 hanggang day 3. Ilang offering? Magtutal na. You know, it's good to total. To prepare your offering. Ayan. Pero ito, hindi niya pinansin. Because she is doing it not for them, but she is doing it for Jesus. Alam ninyo mga kaibigan, kahit anong sinasabi, kahit anong ginagawa, if your heart is focused on Jesus, if your service is focused on Jesus, hindi kayo maapektuhan. And that is the service that God is desiring from His people. Iyan ang serbisyo. Kahit isakripisyo natin. You know, it was mentioned a while back by Bishop Ruel about the sacrifice of Abraham. Yan. Alam niyo kung minsan ganun ang maglingkod. Literally, pati anak mo may sakripisyo talaga. Hana yan. Di ba? Ganon. But we thank the Lord because God had given us that faith. That if we will do our best in serving Him, hindi niya tayo tatalikuran. Bagkus nandyan na pwede niyang tugunin ang ating pangangailangan. Okay. But you see, there is one thing, one message that we could see in here. Before na i-poured out yung babae ang perfume, sabi doon, she broke the jar. She broke the jar. Hindi niya sinabi, she opened the jar. Binasag niya. Alam mo, kung
kung babasagin yan, ibig sabihin, totally, no reservation. Pero kung alisin mo yung cover, ibig sabihin, may reservation pa. Magtitira ka pa, tapos iko-cover mo uli. Pero kung talagang binasag mo yung jar, ibig sabihin, there is no even just a little intention in your mind na may ititira ka pa. Ganon ang tunay na lubos-lubusan na maglingkod sa Panginoon. Hindi mo pwedeng maibigay ang todo-todong paglilingkod mo kung mayroon pang mga hadlang na hindi pa nabasag. Alam ninyo yan. You know that. Sa mismo sarili ninyo, kung may reservation kayo, hindi kayo pwedeng mai-pour out ang puso ninyong lubos-lubusan sa Panginoon. You know why? Because there is reservation. Yan ang isang hinahanap ng Panginoon. Kailangan sakripisyo, tunay na pag-surrender sa ating Diyos so that we could really pour out our service to the Lord. And our sacrificial service ay magiging kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung ano man ang mga natitira pa dyan, alam ninyo, kahit kung may hadlang, kahit anong gagawin mo, wala, hindi mo ma-pour out. Okay. May magkapitbahay. Nagharap daw yung bahay nila. Magkapitbahay nga. Nagharap yung bahay. Sila Marta at Maria. Si Maria, nagdidilig. Ilang flower ito? 2, 4, 6. Bakit walang kulang sa isa? Okay. Nagdidilig si Maria. Okay. Dinidiligan niya, 1, 2, 3, 4, 6. Yan. Next morning uli, nagdilig, 1, 2, 3, 4. Bakit 6? Pala, ganon. Itong si Marta, hindi niya, what do you call that? Hindi niya ma-hold yung sarili niya na, bakit ganon? So, Marta went to Maria at sabi niya, bakit unfair kang magdilig? Bakit dinidiligan mo yung 1, 2, 3, 4, 6? Every morning, napapansin ko, 1, 2, 3, 4, 6. Bakit yung 5 hindi mo didiligan? Sabi ni Marta, kahit anong gagawin mo sa number 5 na ito, kahit didiligan mo, walang mangyayari dahil ito ay plastic. Ganun ang maglingkod. Kahit gaano ka nakikinig, gaano ang preaching dito, kung plastic ka, walang mangyayari. Kaya alisin natin yung mga hadlang para talagang maibuhos natin ang ating paglilingkod. Sinabi mo din naman na Kristiyano ka, bakit di mo tutuhanin? Bakit inuuto mo pa ang sarili mo? Di ba? You are just wasting your time. Why not invest your time? Give your best to the Lord. Alam niyo ito.
Kung hindi mo i-grab ang opportunity will never come back again. Baka sabihin mo, Lunes ngayon, may Lunes uli sabi ninyo. May Lunes, nasusunod na Lunes. Pero iba ng pitsa. Di ba? Nasayang na yun. Kaya ito po ang challenge natin, bawat isa sa atin. Very fast ang paglipas ng panahon. Napakabilis. Sabi ko nga, 18 years old ako nung ibinigay ko ang buhay ko. Ngayon, mag-55 na ako. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Sabi nila, para kang hindi tumatanda. Hindi lang ninyo alam. Hindi lang ninyo alam. Akala niyo, parang hindi tumatanda. Matanda na. Ang ginagawa mo noon, that's why if you will not do your best now, pagdating ng ilang taon, lumipas ng ilang taon, hindi mo na magawa, kapatid. Hindi mo na magawa. Kaya para walang hindi ka magsisisi sa buhay mo, gawin mo na kung ano ang pwede mong magawa ngayon. Kung walang may ipapagawa sa'yo, hahanap ka ng gagawin mo para sa Panginoon. Napakabilis ang panahon. Sacrificial service to the Lord. Another example na makikita natin dito. Last na example. Okay? In Luke chapter 10, verse 25 to 37, I would like us to see this. About the Samaritan, Bishop Ruel, na-mention niya ulit itong Samaritan. And one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Okay? Yan ang katanungan. What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Aduti nakin problema dito eh. Maraming na may problema dito. Sa verse na ito. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Bakit? Alam ninyo. Agtutubo kayo, aduti agtutubo dito. Ang daming mga dito eh. Mga bata kayo eh. Kung pumupunta ako dito sa Japan, nafe-feel ko, lula ako. Kasi sa Hong Kong, matatanda ang mga members doon. Kung punta ako dito, nafe-feel ko, lula ako. Okay, bakit ako nandoon? Love the Lord your God. Maraming may problema dito. Kasi ito problema ko noon. Paano mamahalin ang Panginoon? Buong puso. Buong isipan. Buong kalakasan. Unang-una, paano? Buong puso. Sige, mahalin mo ang Panginoon. Paano? Iko-concentrate mo, pero mamaya nakakita ka ng gwapo, tibok-tibok. Wala na, nag-divert na. Diba? Paano mahalin ang Panginoon with all your mind? Okay, i-concentrate ko nga, Lord, mag-worship sa'yo. Pero mamaya, ang katabi mo, ang gwapo naman itong katabi ko. Wala. Naisturbo. Ang daming may problema dito. Hindi lang ninyo sinasabi. Paano
mahalin ang Panginoon, buong puso at buong buo talaga. Simple lang, ganito. Sino ang naranasang na in love? Sino? Alam niyo kung hindi kayo na-in love? Abnormal kayo. Kasi, nanggaling ito sa Panginoon. Para alam natin kung paano natin mahalin siya, buo. Ganon ang magmahal sa Panginoon. Kung naranasan mong na-in love, ganon. Bakit ganon? Di ba ganon? So ang sagot, ganon. Di ba kung na-in love ka, kahit may nag-iisturbo sa'yo, siya pa rin. Tama? Kaya kahit kung kumakain ka, sinasabi, oh halika, kahit nandoon sa ibang nasyon, halika, kain tayo, siya pa rin. Pagising mo, siya pa rin. Kumakain ka, siya pa rin. Nagwawalis ka, siya pa rin. Kung magbigay ka, hindi basta-basta, siya pa rin talaga. Love the Lord with all. Marami tayong ginagawa, pero siya pa rin sana. Kahit naisturbo ka, siya pa rin. Babalik at babalik pa rin sa Kanya. Amen? O kahit inisturbo ka sa katabi mo, siya pa rin. Okay. Ganon. Ituloy natin. You have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. You see? Do this, sabi niya. Kaya kung ano yung naituro doon, yan gawin natin. Next verse, please. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? And replied Jesus, a man was going, ito na naman ang sagot ni Jesus. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed on the other side. May pari, dumaan doon. Pero nung nakita niya, iba ang dinaanan niya. Next. So to a Levite, sacristan, when he came to the place and saw him, he passed by on the other side. Like father, like son. Parang ganun. No? But a Samaritan, tingnan ninyo ito. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Okay? Bago tayo magpatuloy dyan, makita natin itong Samaritan, ang sakripisyo niya. So, we could learn from this the sacrificial service. Makita natin dito, unang-una na isinacrifice itong Samaritan is his time. His time. Na-delay ang time niya. Right? Na-delay yung time. Isang bagay na dapat nating isakripisyo
kung gusto natin na maglingkod sa Panginoon or ma-please ang Panginoon sa ginagawa natin is time. Kung minsan ayaw natin ay sakripisyo, mahirap may sacrifice ang time. Pero ito ang tingnan natin. Itong Samaritan, na-delay sa kanyang paglalakbay. Sinakripisyo niya yung time niya para paglingkuran itong taong ito na may problema. Okay? Kung titingnan natin ito, if we will go deeper about it, it is about winning soul. Service to the King. Yung time natin. Kaya mula ngayon, kung gusto mo talagang gawin ka ng Panginoon na maging alagad, na tunay na alagad, you need to know how to sacrifice your time. Time is needed. Kaya mula ngayon, kung gusto mong ipiplease ang Panginoon sa buhay mo, titingnan mo ang time mo. Huwag mong hayaan malate ka sa serbisyo. Maliban lang kung trabaho ang problema, of course, we could understand. Pero kung ikaw ang dahilan na ayaw mong bumangon dahil masarap matulog, dahil malamig, but you know, sacrifice means doing things beyond the normal. Ganun ang sakripisyo, hindi yung normal na ginagawa mo. You go beyond it. Kaya kung alas 8 ka, dapat alas 7 na. Ganun, mga kaibigan. Time. Sinakripisyo na yung time. Another na sinakripisyo niya is, ano pang ibang sinakripisyo na dyan? Ang kanyang resources. Kanyang resources. What else? Kanyang money. Kanyang donkey. Ayan, mga kapatid. Itong Samaritan woman. Sinakripisyo niya. Ano ang ginawa niya? Yung tao na yan, siya ang sumakay, siya ang Samaritan, siya ang bumaba doon sa donkey. You see? He is willing to walk para yung may sakit na yan, siya ang sumakay. Ganon ang sakripisyo. That is sacrifice. Yung oil, yung wine, ginamit niya. Tayo, awan. Ilumang tayo, tapnuhan nga mabawasan. Yan, itago natin para hindi mabawasan. O, sasabihin pa natin, ay, wala akong pera. Wala akong pera. Kung magsalita sana yung pera, nandito ako sa bulsa mo. Di ba? Kung magsasalita sana maraming napahiya. No? Yan. Ang resources niya. Ang pera niya. Tingnan natin napakaganda Sabi niya, then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Next verse. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Binayaran na. Tapos sabi niya, look after him. He said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Time, resources, money. Take note the word, reimburse.
the thing that you are going to do, sacrifice for the Lord, for the service of God's kingdom, everything that you will spend, I tell you, God will reimburse it to you. Kaya hindi nasasayang. Hindi nasasayang yung pagbibigay natin. Kung sinabi ng Panginoon, lalong-lalo na if we are talking about the work of God, I tell you, hindi at hindi kayo malulugi. Kung sinabi ng Panginoon that even just a glass of water that you will give to the little servant ng Panginoon, sabi niya, hindi at hindi mawawala ang reward mo. How much more? Ang support mo, lalong-lalo na sa church, sa simbahan, sa naririntahan, na every Sunday ginagamit doon, nagpupuri sa Panginoon, I tell you, hindi ka malugi. God will reimburse it to you. Kaya sana po mga kapatid, kung may trabaho ng Panginoon, sana ang attitude natin toward it ay very excited sana tayo na mag-support sa trabaho ni Lord. Amen? Yes. Because, you know, sa Philippians, okay, I would like to see, let us read one verse. Philippians chapter 4, verse 7. Philippians chapter 4, verse 7. I should say. Iba talagang tumatanda. Yung ano na lang, yung verses na lang babasahin ko kasi wala tayong time. Sabi niya dito, do not be anxious. 17. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Alam ninyo mga kapatid, ito ang sinasabi ni Paul. Kung bakit tayo nagbibigay, nakikredit din yan sa account natin. Hallelujah. But ganito yung young boy, nung kumain sila, pinakain ni Jesus, ang 5,000 people, except asawang babae at ang mga bata. Di ba mayroong bata doon na nagbigay? Mayroong bata doon na may baon ng 5 tinapay, tama ba ko? 5 tinapay at 2 isda. Okay. Before nag-multiply yung pagkain na yan, nailagay muna sa kamay ng ating Panginoon. Nailagay muna. Then, noong nailagay sa kamay ng Panginoon, Jesus looked up to heaven and prayed to the Father. Then after praying, ibinalik niya yung 2 isda, 2 tinapay. Then they start to distribute at nag-start din yung multiplication. Ibig sabihin, para may mag-multiply, may maibigay ka muna sa kamay ng Panginoon. May maibigay ka muna. Imposible naman na may mag-multiply na wala kang naibigay. At ang salita ng Panginoon, sabi niya, kung nagbigay ka ng marami,
magtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Kung magtanim ka ng maliit, dinaani ka ng maliit. Kaunti pala. Hindi pwede yung magtanim ka ng maliit at aani ka ng marami. Or magtanim ka ng marami at aani ka ng maliit. Hindi ganun ang salita ng Panginoon. That's why unless there is something na ilagay mo sa kamay ng Panginoon, then the multiplication will start. So don't expect multiplication if you have nothing na nailagay sa kamay ng Panginoon. Kaya huwag kang anyati ag-apal. Huwag kang mainggit kung bakit maraming nare-receive yung kasama mo. Why? Because maraming itinatanim. Okay? So makita natin dito, balik ulit tayo doon. So makita ninyo ang sakripisyo dito. Kahit from cover to cover ng Bible, makita natin doon ang napakarami about giving. Kaya kung may napapakinggan ninyo, na sabi nila na hindi dapat ang tithes and offering, I tell you, naninira lang yung mga yan. But you, servant of God, kayong mga taga-Japan, na pinili ng Panginoon, patuloy po kayong maging tapat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Knowing that God will never turn back from His promises. Knowing that God is a faithful God. That He will never turn back from His word. Bakos ito'y i-accomplish ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Kaya, yan po. So, balik tayo doon sa saan yun? Yung Luke. Okay? Sabi ko kanina, anong mga bagay na dapat nating isakripisyo? Unang-una, we will surrender everything to the Lord kung talagang gusto natin na talagang magsakripisyo. Okay? Sakripisyo yung time natin. Sakripisyo natin ang resources natin, including our money. Kaya kung Kristiyano ka, hindi maiiwasan. Kaparte ang bulsa sa pagka-Kristiyano. Kaparte yan. Hindi pwedeng i-close mo yung pocket mo at sabihin mo, tunay akong Kristiyano. We thank the Lord because binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Kahit yung kalakasan lang natin. Napaka malaking bagay na yon na dapat tayo magpasalamat. You know, if God will not sustain our breath, our life, wala. Kaya dapat lang magpasalamat tayo. Kasama ng pasasalamat natin, pagbibigay natin, ang offering natin, ang tithes natin. Kung mayroon ka pang pwedeng maibigay sa Panginoon, sige, ibigay mo. No, you know, I have a testimony. I'm sorry, but I would like to challenge everyone. I've given my, regarding giving, noong naglingkod ako, ito po ang isang bagay na gustong-gusto kong gawin. Ito po ang isang bagay na gustong-gusto kong gawin. At nakita ko po, kaya palagi kong sinasabi, wala at walang malulugi sa talagang pagsunod at pag-obey sa ating Panginoon. Isa po akong, kami po ay mahirap na pamilya. But I thank the Lord because God had called me.
I was taught to give to the Lord. At nakita ko po ang provision ng ating Panginoon. When I was assigned in Pugo, La Union, I've given my 1-year allowance to the Lord. I keep this testimony, pero in testimonyon, dagiti na dumagaminan. So nga, kaya't kumatan nga, testimony. Yeah? I've given my 1-year allowance to the Lord. Kaya, napakaganda pala na. Kaya, itina-challenge ko ang bawat isa sa inyo yung mga adopted churches natin sa Pilipinas. Alam ninyo, napakagandang magbigay. Dahil, aside yung mga, alam mo may naibigay ka, once na makikita mo yung isang building, wow, masayang-masaya yung puso mo na kahit papaano, mayroong kang kaparte. Every time na pumupunta ako sa La Union, nakikita ko yung church doon. Kung saan ibinigay ko ang 1-year allowance ko sa Panginoon. I'm so happy every time na pumupunta ako dahil nakikita ko maraming tao na nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Kaya alam ninyo, huwag ninyong hayaan na wala kayong kaparte doon sa adopted church sa Pilipinas. Dahil habang sumasayaw ang mga anak ng Diyos doon, nagagalak ang Diyos. Ito ang mga bagay na dapat nating suportahan. Alam niyo ang lahat ng mga bagay na ginagawa, sinasakripisyo ninyo para sa pamilya, para sa inyo, mawawala lahat ang mga ito. Kaya ang mga spiritual na kayamanan, ito po ang madadala ninyo hanggang sa harapan presensya ng Panginoon. Remember when we came last year? Nasabi ko sa inyo, ilang taon kayo na nagsasakripisyo dito? Ilang taon kayo nagtatrabaho? Sige, padala sa pamilya ninyo. Nagpapaaral kayo, may nag-aral, may engineer, may teacher. Lumaki ang bahay, umimprove ang buhay. Pero hindi ninyo namamalayan nang pinapakain ninyo kung saan ninyo binuhos ang sakripisyo ninyo. Hindi ninyo na-realize na dahil sa sakripisyo ninyo, sila po ay nagiging proud, sila po ay nagiging tumaas, sila po ay patungong impyerno dahil ang pangangailangan lang nila sa mundong ito ang inasikaso ninyo. Iniisip ba ninyo ang kaligtasan din nila? Naisip ba din ninyo na, sige, pakainin ka ng Jollibee, basta magsimba ka. At least man lang kahit iba ang intensyon, pero hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon. Sakripisyo tayo ng sakripisyo para sa kanila. But they are going towards hell. Why? Hindi natin inisip din ang kanilang mga kaligtasan. Hallelujah. Ang sakripisyo mo, kapatid ko, hindi ito nasasayang. Ang ginagawa mo para sa kingdom ng Panginoon, hindi ito nasasayang. Ang oras mo na ibinubuhos mo para sa Panginoon, hindi ito nasasayang. Kaya kayong mga makomission mamaya, we praise the Lord because you accepted the challenge. You accepted the calling.
Kayo din, marami ding sumusunod sa inyo. Kaya ito po ang ating gagawin sa last days na ito. If we could just look around and see what is happening around us, we could see the signs of God's coming from the Word of God. Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang gagawin natin? Yung mga nagda-doubt ng mga pananampalataya nila, this is time for you to focus your service to the Lord. Yung mga nanlalamig sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, this is the time for us to focus. Isentro na natin. Tutuhanin na natin ang ating paglilingkod. Yes, hindi maiwasan kung minsan nafe-feel mo yung parang ayaw mo na, parang pagod ka na, parang gusto mo matulog ka na, parang gusto mo punta ka na lang doon para magmuni-muni. Pero salamat sa Panginoon, ito po ay kaparte ng maturity natin, na pwede nating labanan, pwede nating ikuman ang ating sarili. Hindi tayo perfect, I tell you. Kung may nagsasabi dyan na, ay hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya kung mag-isa ka lang. Pero kung kasama mo ang Panginoon, kayang-kaya mo, kapatid. Kaya natin. Kung madapaman tayo, babangon ulit tayo. Yan daw ang dahilan kung bakit daw nadapa din si Jesus noong inanunla yung cross. Dahil sabi, ewan ko, how truth. Yeah? Pero, may sense yun din. Dahil tayong sumusunod. Sabi nga ni Bishop Melchor, wala nang perfecto talaga. Yung nagngangalan lang perfecto. Pero kung sa pagkukulang natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, talagang hindi tayo perfect. But we praise the Lord because of the grace of God. That we could stand again. Ang importante, babangon tayo. Sige, tuloy pa rin. Gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Amen? Wala na akong oras. Hallelujah. So this is, I would just encourage everyone. Let's do our best in serving God. Let's do our sacrifice in serving the Lord, knowing that our reward is awaiting for us in heaven. Hallelujah. Father God, we want to bless you. We want to glorify you, Lord, for you are so wonderful, God. Thank you so much, Lord, for your goodness to each and everyone. Father, we come before you. We come before your throne, Lord. Alam mo po, Panginoon, kung ano po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Alam mo po, Panginoon, kung ano ang pagkukulang ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ang salita mo kailanman hindi mo ito tatalikuran. Dalangin ko po, Diyos, na kahit sa oras na ito, hipuin mo ang buhay ng bawat isa. Touch us, O God. Strengthen us, empower us, Lord, so that we could continue to go forward in our walk with you. Lord, tulungan mo kami para yung paglilingkod namin, maibibigay namin ang tunay na sakripisyo sa iyo para po sa iyong kapurihan. Bless now your people, O Lord. Bless each and every one, O God. And Father, I pray to continue to grip us with the hand of your hands. Father, thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving, for all belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much. God bless you. Balik ko po sa MC natin.